Okay, so ipapakita ko sa iyo yung concept ng internal hinges. So, bakit nga ba tayo gumagamit ng internal hinges? Internal hinges para pahirapan sa sarili natin. Well, yeah, kind of. Pero basically, ang nangyayari kasi, 'di ba? Usually kapag naghahanap tayo ng reactions, meron tayong pin tsaka roller. Ngayon, kung iisipin natin, ilan yung reactions na nandyan? Meron tayong isa, dalawa, tatlo. Okay, o di kaya naman, fixed support lang naman. 'Di ba? Meron tayong isa, dalawa, tatlo. So as you can imagine, laging tatlo yung equations, unknowns natin. Bakit? Kasi tatlo yung equations natin. Meron tayong forces horizontal, forces vertical, tsaka summation of moments. No. So, na-determine natin yung mga values nan. Pero dito sa example natin, as you can see, ilan yung unknowns natin? Meron tayong fixed. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo. Tapos meron pa tayong roller. Apat. Paano yan? Tatlo lang yung equations natin. Diyan papasok si internal hinge. Okay? Sa mechanics pa ata may tuturo yun, yung sa determinacy achuchu. Basta pag may internal hinge, kailangan ginagamit lang siya kapag apat yung unknowns mo. Okay? So, ayan. Anong gagawin natin pag may internal hinge? Hahatiin natin yan. Okay? Hatiin natin. And papakita ko sa iyo kung anong gagawin natin. So, sa scenario na to, meron tayong fixed tsaka roller. Ang gagawin natin, hatiin natin, focus muna tayo dito sa part na walang fix. Dito muna tayo kay roller. Kasi, usually, dalawa lang naman yung scenario kapag may internal hinge. Either, meron tayong dalawang pin, edi apat din ang unknowns natin. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos, merong isang internal hinge dito. Or yung sa, situation natin, meron tayong fixed tsaka roller. Roller to may bilog kasi yan, ayun may gulong. Baka di kita sa camera. Pero anyways, ayan. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. And sa kakasolve ko ng mga internal hinges, napansin ko na mas madali kapag ito yung uunahin. Okay? Kasi nagtry ako magsagot kanina, inuna ko yung ito, hinati ko siya. Papaliwanag ko lang kung bakit ha. So, ito, hinati ko. Nagdalawang equation ako kasi wala namang horizontal forces. Hindi ko na pinansin. Nag-moment ako sa A. So, meron ng moment A. May 10. Tsaka, ito. Hinati ko dito sa internal hinge. Meron tayong RCY tsaka RCX. Okay? Yung RCY tsaka RCX, yun yung internal hinge. So, anong nangyari? Meron tayong moment. Tapos meron tayong ganito, may unknowns. Tapos may, pag nag-summation of forces vertical ako, meron akong RA tsaka RCY. Hindi ko mahahanap si RCY kasi may unknown ako na moment. Okay? So, ang goal kasi natin is mahanap yung tawag dito, reactions dito sa internal hinge muna bago makuha tong reaction dito tsaka reaction dito. Okay, so basta kapag sa situation na to, itong unahin natin, yung part na may roller. So, without further ado, hatiin natin. So, hindi natin papansinin itong fix, itong roller lang. Okay? So, drawing ko siya. Sige, dito lang. Yan. So, meron tayong RE. Meron tayong 5 kilonewtons. Meron ding distributed load na 5 kilonewtons per meter. Drawing ko lang. Basta mamaya, alam ko medyo magulo. Anong pinagsasabi nito ni Ralph? Magulo daw na dito muna hatiin. Bakit dito muna? Papakita ko sa iyo anong mangyayari mamaya. Okay, so meron tayong internal hinge. Kahit anong assumption mo dyan, ako sabihin ko nilang pataas muna. Ayan, pataas, tsaka pa ganito. Okay lang naman yan. So, pangalanan natin RCY, tsaka
RCX. Okay, so distances natin ay 4 meters tsaka 1 meter. So, summation of forces tayo. Kung mapapansin mo, wala tayong tawag dito horizontal forces. So, ayan, summation forces of horizontal is 0. Yung RCX natin is 0 na. Okay? 0 na yan. And ngayon, gusto ko moment. Para lang mahanap tong RCY. Sige, moment tayo. Summation moment at E. Dito tayo moment. At E is equal to 0. Tapos, moment tayo pag ganun. So, ito pala muna, yung 5 kilonewtons. So, 5 kilonewtons times 4, kasi yun yung distance. Ano yung moment arm niya? Ang magiging moment arm niya is 1. Ito, 1. Asan yung lapis ko? Pause ko lang. Okay, hindi ko mahanap yung lapis. Pero, 1 plus, ano yung kalahati nito? 2. Andito yung, resultant nun eh. Tapos, ito, 2 meters. Kasi nasa gitna nung 4, di ba? So, magiging moment arm na is 1 plus 2. Gets sana yan? So, ayan. And, meron tayong, since nag-moment tayo sa E, yun lang naman, saka yung RCY natin, plus RCY. Moment arm is 5. So, shift solve lang natin. 5 times 4, 5 times 4 times 1 plus 2 plus 5x is equal to 0. So, meron tayong RCY is equal to negative 12. Kilonewtons. So, mali pala tayo na assumption na vertical. Dapat pala pababa. Pero okay lang yan. Sulat ko muna na RCY is equal to 12 kilonewtons going downwards. And pwede naman tayo mag-summation of forces vertical para mahanap naman natin si RE. So, itong RCY, sabi nga natin is pababa dapat. So, burahin ko na. Sulat ko siya as pababa para hindi nakakalito. Ayan. So, ayan, summation forces vertical. Meron tayo negative 12. Ito yung RCY. Negative 12 minus 5 times 4. Ayan, yung distributed load. Minus 5 plus RE. Ayan, so, mahanap na natin si RE. So, meron lang tayong 12 plus 5 times 4 plus 5. 37. So, RE natin is 37 kilonewtons going up. Okay, so meron tayong RCY tsaka RE. Okay na tayo doon. Ngayon, papansinin naman natin yung cut dito sa left side, yung may fix. Okay? So, ganito na lang po. Ayan. Meron tayong ganito, paganto, tsaka paganto. Okay, so, ngayon, ang rule natin sa internal hinge, kapag yung force natin is pababa, kapag ililipat natin sa kabila, dapat pataas. Okay? Magbabaliktad sila, magbabanggaan sila. Okay? Reason being, meron tayong 12 kilonewtons dito. Meron din tayong 12 kilonewtons dito. Magka-cancel out lang sila. Magiging 0. Okay? Kasi, basta ba yan? Maka-cancel out yan. So, since pababa itong RCY, dapat yung RCY natin sa kabilang side is pataas na. So, meron tayong 12 kilonewtons dito. Okay. Tapos, meron pa tayong 10 kilonewtons gitna. Tapos, meron tayong RAY, RAX, tsaka moment A. Yan. Ang distances naman natin ay tig to 2 meters lang. So, 2 meters, 2 meters. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin mo, meron tayong value dito. Compared mo dun sa kanina, yung pinakita ko sa iyo, una kong solve, meron tayong unknown na RCY pa.
So, medyo mahihirapan pa tayo. Kaya, mas okay talaga na dito magsimula. Okay? Ayun, no? Unknown si RCY. Maguguluhan pa. Eh dito, given na, meron na tayo. Ay, okay. Nakalimutan ko. Ang goal natin is mahanap ang reaction forces ng roller natin tsaka ng fixed. So, meron tayong RE. Box ko lang. Ayan. Anyways, pwede tayo mag-summation of forces. Vertical. Para mahanap si RAY. Okay, so summation forces vertical. Upward positive, meron tayong RAY minus 10 plus 12. Diba? So, shift solve. Sige. 10 minus 12 lang naman yan. Negative 2. So, RAY natin is equal to negative 2 kilonewtons. Or, basically, RAY is equal to 2 kilonewtons downwards. Kasi ang assumption natin is pataas. Okay. So, ito pala. Kalimutan ko rin sabihin. So, kunwari, may value tong RCX going to the right. Paano pag nilalagay natin sa kabila? Ang mangyayari naman is magiging RCX natin is going to the left. Pero since wala nga tayong horizontal forces, cancel out na yan. Wala na tayong ganyan. Okay? So, meron tayong RAY. Next is RAX. Sige, sulat na rin natin. RAX is equal to 0 based on observation. And yung moment A natin. So, summation moment at siguro dito na lang para marami maka-cancel out. So, summation moment at A is equal to 0. So, moment A, ito yon. Wala siyang moment arm kasi moment lang naman siya. Plus 10 times 2 yung moment arm. Tapos, yung 12 is counterclockwise. So, negative 12 times 4 is equal to 0. So, shift solve natin. Meron tayong moment na 28 kilonewtons meter. And, clockwise siya. So, ayan. Meron na tayong reactions for the roller tsaka yung fix natin. Ayan. So, siguro magbibigay pa ako ng dalawa pa example in regards dito. So, yep.